Ngayong araw, sa gitna ng pagdiriwang natin ng Oktaba ng Pasko, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Juan, manunulat ng mabuting balita. Siya ang minamahal na alagad na nakasandal sa dibdib ni Jesus sa huling hapunan, ang nakatayo sa paanan ng krus kasama ang mahal na Birheng Maria, at ang unang naniwala sa balitang muling nabuhay si Jesus. Siya ay manunulat ng mabuting balita at kakaiba ang kanyang isinulat ng mabuting balita. Hindi siya nag-umpisa sa sabsaban o sa talaan ng angkan ni Jesus, kundi sa napakalalim na pahayag na sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Ipinapakita nito na ang sanggol na isinilang sa Bethlehem ay hindi lamang isang bata, kundi ang salitang naging tao, ang Diyos na pumasok sa ating kasaysayan upang ipakita kung sino ang Ama. Si San Juan na hindi lamang saksi sa mga ginawa ni Jesus, siya ay nabuhay na malapit at may ugnayan sa Kanya. Kaya ang kanyang isinulat ay hindi lamang impormasyon, kundi pagmumula sa kanyang karanasan ng pag-ibig. Paulit-ulit niyang ipinahayag sa kanyang mga sulat na ang Diyos ay pag-ibig. Para kay San Juan, ang makilala si Kristo ay ang matutong magmahal tulad niya. Tandaan natin na si San Juan lamang sa mga apostol ang hindi namatay bilang martir. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mas madali ang kanyang pagsunod sa Panginoon. Siya ay nabuhay ng mahabang panahon ng paglilingkod, pagtitiyaga at pananampalataya. Ang kanyang martiryo ay ang katapatan hanggang sa wakas. Ang pananatili sa pag-ibig kahit sa katandaan, sa pagbabago ng panahon, at sa pagharap sa mga pagsubok ng simbahan. Napakaganda ng simbolo ni San Juan, ang agila. Ang agila ay lumilipad ng mataas at nakakakita ng malayo. Ganito ang pananampalataya ni San Juan, malalim, malawak, at nakatuon sa misteryo ng Diyos. Ngunit kahit malalim ang kanyang teolohiya, ang kanyang mensahe ay simple at praktikal. Magmahalan kayo. Kung walang pag-ibig, walang saysay ang ating pananampalataya. Sa kapistahan ni San Juan, tinatanong tayo, ano ang patotoo ng ating pananampalataya? Ang Pasko ay hindi lamang pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng salita. Ito ay paanyaya sa atin na ang salita ay maging buhay sa atin. Hilingin natin ngayon na tulad ni San Juan, maging malapit tayo kay Kristo. Makinig sa kanyang tibok ng puso, tumayo sa paanan ng krus, at magpahayag ng kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng ating buhay. Sapagkat ang tunay na ebanghelisasyon ay hindi lamang sa salita, kundi sa pag-ibig na isinasabuhay natin araw-araw. Apostol San Juan, ipanalangin mo kami.